Sa totoo lang po, nabubuhay tayo ngayon sa isang mundo na sabihin na natin na adik o nahuhumaling sa pangangalaga sa sarili. Mula sa social media profiles, pension plans, at personal na ambition. Malinaw po ang mensahe. Unahin mo ang iyong sarili. Kumapit ka ng mahigpit. Sa Book of Mark chapter 8, verse 35, mahinahong pong sinabi ni Jesus, ngunit meron po itong eternal authority actually, ang isang bagay that turned the world upside down. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Great Reversal. Sa Mark chapter 8 verse 35, mababasa po natin, sabi ni Jesus, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, and for the sake of the good news, you will save it. Hindi po ito isang motivational slogan. Ito po isang tawag sa ganap na pagsunod na nangangailangan po ng ating buong pagsuko, total surrender, at magbibigay po sa atin ng higit pa sa ating may imagine. Ang Mark chapter 8 po ang turning point ng gospel po ni Mark. Nagpakain si Jesus ng 4,000 na kalalakihan, hindi pa po kasama yung mga bata at mga kababaihan. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu. Dumarami po ang mga tao, ngunit ganun din ang hindi pagkakaunawaan. Kasi ilang verses lang po bago ito sinabi ni Jesus, i-declare po ni Peter, you are the Messiah. Ngunit nang explain po ni Jesus ng Messiah ay maghihirap, ire-reject, mamamatay, at muling mabubuhay, napaurong po si Peter. Gusto ni Peter ng crown, pero ayaw niya po ng cross. Pinalapit po ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sila po'y tinuruan. Ang itinuro po niya ay hindi para sa mga spiritual giants, ito po'y para sa lahat ng gustong sumunod sa kanya. Doon po sa Mark chapter 8 verse 34, it is written, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So ang discipleship po ayon kay Jesus ay hindi po addition. Ito po ay surrender. Sa Mark, balikan po natin yung ating pinaka-text, Mark 8:35, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. Now, yung salita pong life na ginamit po rito ay galing po sa Greek word na psyche, na ang ibig pong sabihin ay human soul, self, mind, inner life, the essence of who you are. Hindi lang po physical existence ang tinutukoy po rito ni Jesus. Ang tinutukoy niya ay tungkol sa ating personal na pagkakakilanlan, layunin, control, at sukdulang katapatan. Now, yung mga salita pong hang on ay nagpapahiwatig ng grasping, clinging, o yung pong mahigpit na pagkapit at self-protection. Samantalang yung naman pong salitang give up ay nagpapahiwatig ng release, surrender, and trust. O pagpapalaya po, pagsusuko at pagtitiwala. So sa verse po nito, nagpapakita po si Jesus ng isang paradox. Ang ibig sabihin, yung bang mukhang magkakontra ang kanyang sinasabi pero puno ng katotohanan o kabaligtaran. Unahin mo ang iyong sarili, lose your soul. Isuko mo ang iyong buhay kay Kristo, masusumpungan mo ang tunay na buhay. So that is called a paradox. Hindi po ito kawalan para sa kapakanan ng kawalan. Ang kawalan na ito ay para sa kapakanan ng Panginoong Hesus at sa kapakanan po ng mabuting balita. Now, ang point number 1 po, the illusion of saving yourself. Yung malibang akala o yung kahibangan. Okay? Sa Mark 8:35a, if you try to hang on to your life, you will lose it. Ang mundo ay nangangako ng buhay sa pamamagitan po ng focus sa sarili. In-expose ito ni Jesus bilang isang kahibangan o maling pag-aakala. Doon po sa Book of Proverbs chapter 14 verse 12, it is written, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Ang verse po na ito ay naglalaman ng matinding babala laban po sa pamumuhay ng walang pagkilala o pagsangguni sa Diyos at inilalarawan po nito na walang kabuluhan at mapanganib. Ang sinasabi po sa atin ng panahon ngayon, maging totoo tayo sa ating sarili. Pero ang sinasabi po ni Jesus, itakwil
o mamatay tayo sa ating sarili. Ang tragedy po ay hindi ang mawalan ng buhay para kay Kristo. Ang malaki pong kapahamakan ay ang mawalan ng buhay dahil sa pagyakap natin dito. Now, para po sa isang taong inaanod ng malakas na agos ng tubig, ang agad na reaksyon ay manlaban o magpumiglas, mag-aalpas. Kapag ganito po ang kanyang ginawa, ano mangyayari? Mapapagod po siya at malulunod. Ang payo nga po ng ibang eksperto, wag nang manlaban, wag nang mag-umalpas, magpatianod ka na lang hanggang sa may dumating na tagapagligtas. You see, self-salvation always exhausts the soul. Ihingin po ng huwad na tagapagligtas ang lahat sa iyo. Ngunit ang totoo, walang pangakong ibabalik. Tanging si Jesus lamang po ang merong hihingin sa iyo, ngunit higit pa sa inaasahan mo ang magiging kapalit. So, kung ang inaasahan, pinangahawakan at pinagkakatiwalaan mo ay hindi si Jesus, kapatid kaibigan, wawasakin nito ang buhay mo. Point number 2, the costly call of the cross. Mark 8:35, second part. But if you give up your life for my sake, ang sabi ni Jesus. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman duda na tapat po ang ating Panginoong Hesus eh. Hindi po siya yung taong nagpaasa at marami pong tao ngayon nagpapaasa lang eh. So discipleship cost. May kabayaran po ang pagsunod kay Jesus. Sa Galatians chapter 5 verse 24, mababasa po natin, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Sumulat po si Paul sa mga Christian sa Galatia na natutokso na pong pagsamahin ang grace ng Diyos at ang self-effort. Pinaalalahanan niya sila na ang pagsunod kay Kristo ay ang paghiwalay sa dati nilang pagkatao, pagtanggi sa dati nilang pagkatao. Ang cross po ay hindi decoration. Ang cross po ay execution. Ito po ay decisive, violent, at final. Walang halfway crucifixion. Ang pagsunod po kay Jesus ay hindi upang pamahalaan ang kasalanan. Hindi. Kundi upang patayin ang kasalanan. Hindi upang makipagnegosasyon o makipag-areglo o makipag-ayos sa laman, kundi upang ipako ito sa cross. Sa isa pong kulturang nagpapahalaga sa comfort, tinatawag po tayo ni Jesus sa cross. Sa isa pong lipunan na lulong sa convenience o kaginhawaan, tinatawag po tayo ni Jesus sa isang costly obedience. Sa panahon po ng pagtataas sa sarili, tinatawag po tayo ni Jesus sa pagtanggi sa sarili. Hindi po ito nangangahulugang pagtanggi sa kagalakan. Of course not. Nangangahulugan po ito ng pagtuklas kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan. Ang sabi nga po ni Dietrich Bonhoeffer, and I quote, "When Christ calls a man, He bids him come and die." Ang pagiging disciple po ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi po sa pamumuhay. Kung anong tinatanggihan natin, kung ano ang iniiwasan natin, kung ano ang sinusunod natin, ano man ang hingin nitong kapalit sa atin. And John Piper once said, "The call of Jesus is not to make you safe. It is to make you satisfied in God." Hindi po nangako si Jesus ng comfort. Ipinangako niya ang kanyang sarili. At si Jesus po ay walang hanggang mas mabuti kaysa sa comfort. Third point, losing for the sake of the gospel. Mark 8:35, yung third part. And for the sake of the good news. Ito po'y paglimot sa ating sarili, alang-alang po sa ikalalago ng mabuting balita. Sa Philippians chapter 3 verse 8, mababasa po natin, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Sinulat po ni Paul ang Book of Philippians mula po sa bilangguan habang siya po ay nakakulong. Hindi nagsisisi kung hindi nag-aapoy sa kaligayahan. Ang dati niya pong mataas na katayuan sa lipunan, yung tagumpay niya at religious credentials, alam naman po natin na siya po ay Pharisee. Sabi nga niya, siya ay Pharisee of the Pharisees. Ito po itinuring niyang walang kabuluhan at basura.
makamtan niya lamang si Kristo. Now, yung word garbage na ginamit po dito ay galing po sa Greek word na skubala, nang ibig pong sabihin ay refuse, waste. Even dung. Yung dung, yan po ay dumi ng hayop. Gumamit po si Paul ng nakakagulat na salita, shocking language, upang ipakita po ang pagkakaiba ng makamundong pakinabang at walang hanggang halaga o kayamanan po sa langit. Ang pagsunod po kay Jesus ay pagsasaayos ng ating pinahalagahan sa buhay. Tulad halimbawa po ng career, ng reputation, ng wealth, ng approval. Alam niyo, wala naman po masama sa mga ito eh. Ngunit sa totoo lamang, wala kahit isa man dito ang pangwalang hanggang panahon. Lahat yan pansamantala lamang. So kapag ang mabuting balita ang sentro ng ating pong buhay, ang lahat po ay nailalagay sa tamang lugar. Imagine mo for example ang isang bata na mahigpit ang hawak sa kanyang mga naipong barya, habang tinatanggihan naman niya ang ginto na inireregalo sa kanya. Ganito rin po ang itsura kapag pinangahawakan nating mabuti ang ating buhay, habang inaalok sa atin ni Jesus ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po ni Charles Stanley, and I quote, "Obey God and leave all the consequences to Him." So inire-remind po tayo ni Charles Stanley na ang pagsunod po ay responsibilidad natin. Ang magiging bunga o yung kahinatnan, yung resulta, responsibilidad po yan ng Diyos. Ang discipleship po ay pananampalatayang ipinapakita natin sa pamamagitan po ng ating pagsunod, sa pamamagitan po ng ating pamumuhay. Now, point number 4, the miracle of true life. Sa last part po ng Mark 8:35, you will save it, ang sabi po ni Jesus. Ito po ang pangako niya sa atin. Hindi lang tayo tinawag ni Jesus para mamatay sa ating sarili. Tinawag niya po tayo para magkaroon ng tunay na buhay. Buhay na ganap. Sa John chapter 10 verse 10b, mababasa po natin, my purpose, ang sabi ni Jesus, is to give them a rich and satisfying life. Hindi po ito prosperity theology, ito po ay resurrection theology. Ang buhay po kay Kristo ay hindi nasusukat ng kaginawaan, kundi ng kasaganaan ng kanyang biyaya, kapayapaan, layunin, at pag-asa. Sa Romans chapter 6 verse 11, nakasulat po, so you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Kapatid, kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus, hindi naman tayo naglalaho eh. Tayo po ay muling isinisilang. Born again. May bagong pagnanasa na. May bagong direksyon. Bagong kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ibinabalik lang po ni Jesus ang buhay na sinira po ng kasalanan. Sa gitna po ng malaking pagbabagong ito ay ang cross. Hindi hiningi ni Jesus sa atin na gawin natin ang mga tinanggihan niyang gawin. Ibinigay at sinuko niya ang kanyang buhay para sa atin. Pinasan niya ang cross. Namatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Inilibin siya at muling nabuhay. Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3b hanggang sa 4, atin pong mababasa, Christ died for our sins just as the scriptures said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. Yes, ang kaligtasan po ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang tunay po na pananampalataya ay humahantong sa isang ganap na pagsuko ng buhay sa Diyos. Ang pagsunod po kay Jesus ay pagtalikod sa kasalanan at lubusang pagtitiwala na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos po ng ating key verse, yung Mark 8:35, tinanong Jesus sa mga tao sa kasunod na verse, sa Mark 8:36. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Ano ang maigpit mong hinahawakan sa halip na iyong isinusuko? Kapatid, sa iyong paglilingkod, ano ang ipinalit mo sa cross bilang sentro ng iyong pagiging disciple o mas malalim na pagkakilala kay Jesus? Anong hakbang ng pagsunod ang inantala o isinantabi mo? I-refer mo si Jesus as your Lord and Savior.
Hindi lamang tagapagligtas kung hindi Lord ng buhay mo. Isuko mo sa Kanya ang areas ng buhay mo na ikaw ang nagmamanage o namamahala. Ipakita mo sa iba, sa iyong kapwa na ikaw ay isang Kristiyano sa salita at gawa. Sa hindi pa po nagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus na nakikinig po ngayon, iniimbitahan ka ni Jesus. Hindi sa isang self-improvement, kundi sa isang new life, bagong buhay. Magsisi at tumalikod ka na sa iyong kasalanan. Manampalataya ka. Sumunod at maglingkod ka sa Kanya ng buong puso. Mag-pray ka, Father God, patawarin mo ako. Ako'y makasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po akong sumunod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Simpleng prayer, pero malaki ang magagawa para sa buhay mo. Mga kapatid, hindi nagbabago ang tawag ni Jesus sa atin. Lose your life and live. Die to yourself and rise with Christ. Follow Jesus and find everything your soul has been longing for. Ang sabi ni Jesus, follow me. And in losing everything, you gain Him. And He is enough. Sa Romans chapter 15 verse 13, and I will close with this verse, may God, the source of hope, fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Maraming salamat po sa inyong mga pakikinig, mga kapatid, at tayo po ay mag-pray na.